For today's video, itong aming mga kaganapan para sa ilang oras kong paglabas para makita at makasama ang mga kapamilya ko dito sa Israel. Pagbukas ko pa nga lamang ng pinto ay todo salubong na ang aking pinsan at sabay palirit ko naman, yun pala'y may natutulog. Ayan ba namang excited ang person ay pagkalipas nga ng kalahating taon ay nagkita-kita ulit kami. Ay para apat nga lamang kami pero pag nagkita-kita kami ay anong pagkakagugulo. Ay pagdating ko nga din ay bungad nila sa akin ay ang tabako daw. Ay totoo naman na tumaba ako kaya naman hagilap ko agad ang timbangan para makapagtimbang. Ay ayun nga dati kong timbang na 59 to 60 kilos ay ngayon ay kulang na lamang ng isang guhit at 62 kilos na. Isa nga sa nakakapagpataba sa akin ay pagkain ng chichirya at ng chocolate. At hindi ko nga maiwasan na hindi kumain dahil pakiramdam ko'y ang lungkot ko kapag walang inunguya. Ganon nga kami kasaya kapag magkakasama. Nasa iisang bansa nga lamang kami pero madalang pa sa patak ng ulan kung magkita-kita. Lumabas nga kami ng araw na yan ng aking pinsan dahil dumating ang aming tiyahin na si Tita Ne galing sa bakasyon sa Pinas. At ang akin namang kapatid na si Ate Selly ay live out sa trabaho o uwian. At nagkataon naman na wala siyang pasok sa trabaho ng araw na yan kaya kami ay kumpleto. Ay nga todo maretesan at ang dumating nga ako ay naghahanda din sila ng lulutuin na pinaltok o bilo-bilo. Yung creation. Malambot ito. Sige mo na. Hindi mo nilagyan mo ng ano? Hindi mo sa. Pero is mo. Perfect. May dala nga ding egg pie ang aking pinsan na binake niya sa kanyang trabaho. At isa nga din niya sa aming kaligayahan ang kumain kapag magkakasama. Sa amin ngang apat ay ako lagi ang pinakahuling dumating dahil sa haba ng seremonya sa pag-aasikaso ko kay Lola at Nili. Ay nga tinihanda ko na din ang pasalubong sa akin ni Tita Ne at yung iba kong ipinadala galing sa Pinas. Sabi ng pinsan ko ay tikman ko daw yung kalamay at isa nga yan sa request ko na dalahin na pasalubong. Sariling luto nga yan na talaga namang pinaghirapan na haluin ng aming mga tiyuhin. Bukod sa kalamay ay meron din kaming tikoy na sarili namang gawa ng mag-asawa ng aking kuya. Ayan naman ang aking ate na laging abala sa pagluluto kapag dumadating kami. Sa aming apat ay siya ang pinakauna na dumating dito sa Israel at kung hindi ako nagkakamali ay nasa 20 taon na siyang nagtatrabaho dito sa Israel. At ako naman yung sumunod na 8 taon na ako dito. Ay nga tagluto ng pork adobo at sa aming ngang apat ay ang aking pinsan na si Mau ang bihirang makatikim ng karning baboy. Dahil bawal siya magluto o magdala ng karning baboy sa kanyang trabaho. Dito nga sa Israel ang mga tao ay hindi lahat ay kumakain ng karning baboy dahil sa kanilang relihiyon. Bukod sa pork adobo ay mayroon ding nilaga at bilo-bilo o pinaltok ang tawag namin sa Quezon. Habang nga nagluluto sila ay lumabas muna ako para mamalingki ng mga pagkain na dadalhin ko sa aking trabaho. Pupunta ako sa Pinoy Store at sa bilihan ng mga sariwang isda. Ay nga ang una kong pinuntahan ay din sa bilihan ng mga sariwang isda. Bibili nga ako dyan ng pusit at gusto ko nga sana ay yung kulay puti na pusit. Ayun nga sana ang aking bibilhin ang kaso iba ang kulay ng balat at parang mukhang madumi. Kaya naman ayan na lamang ang aking kinuha na katulad ng pusit natin sa Pinas. Ay sa laging tunga ang pusit na yan abay nasa 1,500 sa pera natin sa Pinas ang 1 kilo. Ay kung gusto mo nga bumili at makakain ay wag nang mag-convert at may kamahalan nga ang presyo dito sa Israel. At yun nga presyo ng hipon ay nasa 2,000 to 2,500 pesos sa pera natin sa Pinas ang kilo. Ayan nga yung aking isda na binili na kulay puti, dinis ang tawag dito at nasa 1,200 pesos ang kilo. Meron nga din dito dalagang bukid na nasa 1,500 pesos ang kilo. At ang tilapia naman ay nasa 700 pesos. At ayan nga ang aking pinamili na umabot ng 2,700 pesos ang aking binayadan. 2 pirasong isda nga lamang yun at siguro ay may 1 kilo na pusit. Sunod nga akong pumunta din sa tindahan na may mga pagkain Pinoy. Bibili nga sana ako dyan ng butche at pastillas ang kaso iwala naman kaya ayan na lamang egg pie ang aking binili na dadalhin ko. 3 tindahan nga yan at di naman ako sunod na pumunta sa Ellen Store. Kapag araw ng Biyernes at Sabado ay marami mga Pilipino na namimili. Dahil yun ang araw ng pahinga ng mga tao dito sa Israel. Kaya yun ang araw na karamihan ng mga Pilipino dito sa Israel ay lumalabas o day off. At araw naman ng linggo nang nagpunta ako dyan kaya bihira lamang ang mga tao. Marami nga din dito ng mga tinda ng mga pagkain Pinoy at dahil nandito tayo sa Israel ay syempre iba na ang presyo niyan. Kumuha nga lamang ako ng mga instant noodles, palaman sa tinapay na cheese whiz, oyster sauce, creme densada, Nestle cream at syempre hindi nakatiis ay kumuha din ng chichirya. At bumili din ako ng paan ng manok at nasa 3,000 pesos ang lahat ng pinagbayadan ko. Ay wari ko'y tulala ay ilang oras nga lamang lumabas ay nasa 6,000 pesos na agad ang naipamili.
Ay di bali na nga at bihira lamang din naman makarating din at makabili ng gusto. Nang dumating nga ako ay nakain na din sila at mga hindi na nga nakatiis at gutom na daw. At ilang oras na nga lamang din ay babalik na din kami ng aking pinsan ni si Mau sa aming trabaho. Lumabas nga lang din siya ng ilang oras at babalik din agad sa kanyang trabaho. At ang amin naman tita ay kinabukasan pa ang alis at magpapahinga muna dahil kadarating nga lamang din niya ng araw na yan galing bakasyon sa Pinas. At pati ang kanyang trabaho ay may kalayuan din. At ayan nga't habang nakain ay todo maretesan at sinusulit na nga din ng ilang oras na kami ay magkakasama. Hindi naman yun. Happy birthday pa lang. Okay, happy birthday pa lang. Ay, si Celia pa nga na ako na. Aray ko. Naka-birthday, October, hindi naman tayo lumabas. Kasi pinakits na. Ayun nga, tagpaalam na ang aking pinsan na si Mau at mauuna na siyang umalis. Wala kang problema yun sa pagbibiyahe dahil may sarili siyang dala na Pajero. Mayroon siyang sariling sasakyan na electric bike. Ayun nga, at kung makakaway ay daig pa ang kandidato at partida pa nga yan at may dalang maleta. At itatali niya daw sa kanyang electric bike. Ganan nga kami dito sa Israel kapag lumalabas, laging may bit-bit na maleta. Ay daig pa nga namin lagi ang pa-flight at akala mo'y flight stewardess. Ilang oras nga lamang kami nagkasama-sama at matatagalan na ulit bago ulit kami magkita-kita. Ay siya, hanggang dito na lamang ating kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel.